Okay, so magandang tanghali. Linggo, May 20, ano ba ngayon? 25. So, May 25. So, bibigyan ko lang kayo ng glimpse ng ginagawa ko ngayon. Nabanggit ko naman sa inyo na mag-expand na tayo. And ang susubukan talaga natin is mag-weekly tayo ng tanim. Pero hindi ganoon karami. Siguro, marami na yung 4 na box every week. So, ilan lang yun? 60 heads every week. So, kung gagawin natin yun ng isang buwan, meron tayong 240. Pero every cycle kasi natin is 6 weeks. So, makakapagtanim tayo ng ilan yun? 360? Mga 360? Yan. So, pwede pa natin increase yun. Pero ngayon, pakita ko lang sa inyo, ito yung nasa utak ko na 1x1 setup. Pero PVC pa lang. Gusto talaga natin gawin is metal. Pero, ano muna tayo? PVC. So, mapansin nyo, ito yung isang styro, ito yung isang styro. So, may space pa silang konti. Kasi 1 meter by 1 meter to. Lagpas lang ng kaunti kasi 1 meter to. Tapos yung height naman niya, hindi talaga dapat yung ganyan yung height. Dapat mas mataas pa. Dapat mga ganito. 70 centimeter. Yan, 70 centimeter. And ang ginawa natin, para mag-hold naman itong fiber rod natin, ay binutasan lang natin siya. So, nag-drill lang tayo. Hindi naman yan tagusan. So, dito lang sa taas. Dinrill lang natin. And sinubukan ko muna yan dito sa maliit. Dito. So, tinrail ko muna kung anong drill bit yung kakasya. So, ito. Ganitong drill bit. So, itong drill bit naman ito na mas malaki. Para naman doon. So, discuss muna natin itong 1x1 ko. So, 1 meter, 1 meter. Tapos yung height niya, mga 70 cm. Kasi pag isi-set up natin siya dun sa kabilang taniman natin, kailangan natin ng patungan. Hindi pwedeng nakaganyan siya kasi malalagyan siya ng lupa. Mataas yung talsik nun pag naulan dun eh. So, at least, tataasan natin. Kaya may 70 tayong height. Mga nasa 30-35 cm yung patungan. Mga ganito kalaki na paso. Ayan. Mga ganyang kalaking paso. Nasa ano yan? 30 to 35 cm. So ayan. Kung hindi ko sure kung napapansin nyo. Pero medyo lundo yung kabila doon. Siguro dahil sa dito na medyo mahaba na. Pero pag bakal na yung gagawin natin, hindi na yan magiging ganyan. So ngayon, this is trial pa lang. Yung dati kasing ginawa dito na pang isang box, ang problema natin, hindi tayo gumamit ng ganito, yung triangle na connector. Hindi ko kasi naisip yung ganyan dati. Parang gumamit lang tayo ng elbow tsaka T. Ang problema doon, nagiging prone siya. Yung pinaka support natin na pang poste, minsan lumiliko-liko. Kasi nga, hindi maganda yung pagkakasupport. Siyempre, natitwist-twist yun eh. Kasi hindi yun nakafix. So, ito hindi pa rin ito nakafix kasi nasa trial version pa tayo. And ito, tulad ng na-experience natin doon, hindi siya pwedeng 1 meter, 1 meter, tapos lalagyan mo lang ng UV plastic or kulambo. Kasi lulundo yung gitna. So, ang ginawa natin, dun sa 1 meter, yung gitna, nilagyan na agad natin ng isang ganito. Tapos, yung sukat nito mula dito sa dulo is 10 cm o 4 inches yan. 10 cm yan. Ito, 10 cm. Tapos yung ito, nasa gitna is 50 mula sa dulo-dulo. So, siya yung pinakagitna. So, tingnan natin. Kukuha ko ng kulambo kung ano magiging itsura niya. Wait lang. Okay. So, ayan. So, mukhang okay naman. So, ang ilalagay natin dito, hindi kulambo. UV plastic ang ilalagay natin dyan. Tapos yung sa gilid, yan yung kulambo. UV plastic sa taas kasi pag expose siya dun sa outdoor, hindi dapat malagyan ng tubig ulan yung ating mga tanim. Also, kinumpute ko din na pag ito ang ginamit natin, tapos meron tayong arc na ganyan, dadagdag siya ng 50 cm. So, 70 cm plus 50, 1.2 yung pinaka-height ng ating 1x1. Dito kasi ito, alam ko, di ko lang kung anong inches to, pero mababa lang to eh. Ayan o. Ayan o. Ayan. Yun.
So, ang nagastos natin, ang kailangan natin dyan, itong PVC ko kasi dito na blue, ay per 100, per 10 feet, 100 pesos. So, yun yung bentahan dito, 100 pesos yung 10 feet. So, ang kailangan mo sa setup para makuha mo rin yung 70 cm na height, kailangan mo ng 3. So, 300 ka na. Tapos, ito naman, itong fiber rod, kailangan mo ng, sa 100 pesos kasi may 5 piraso na. So, okay na yun, 100 pesos. So, may 400 pesos ka na. Then, syempre, yung box, 2 na box, sabihin mo 300. Ilan na yun? 400, so 1,000. Tapos yung UV plastic, tsaka kulambo. Siguro sabihin mo additional 300. Sabihin mo na 1,500. Sa 1,500, meron ka ng ganitong setup. Tapos makakapagtanim ka ng 30 lettuce. So, sabihin natin, nasa training session ka pa, yung 30 lettuce mo, kalahati lang talaga yung bentables o yung mabibenta mo. So, may 500 ka every cycle. So, after 3 tanim mo, bawi mo na yung puhunan mo dyan. So, ayun. Hopefully, maging maayos to pag sinetup na natin dun sa kabila. And ita-trial pa naman natin eh. Okay, so tapos na tayo dyan. Next naman natin itong kabila. Kasi sobrang init ngayon, nakita mo, lanta yung mga tanim ko. Sobrang init, sa palagay ko nasa 37 degrees ang temperature dito sa rooftop. Doon sa kabila siguro mas malamig-lamig, mga 35 lang siguro. Pero ang temperature ko doon sa sala or doon sa indoor natin is nasa 31 to 32 degrees Celsius. So ayan. So ito naman, inaasikaso ko na rin. Ano pa bang kulang ko dito? Ayan, binutasan ko na. Ito, ayan. May butas na yan. Every 8 cm nagbubutas ako. Tapos dito, 2 yung butas. Kasi yung isang butas, i-return natin dun sa reservoir para siya yung maggagawa ng bubbles. Yun lang yung naisip ko. Wala akong venturi. Yan. So, ayusin ko pa yan. So, possible magkaroon ng mga leaks or kung ano man. Tapos yung mga pipe, ito. So, ayan. Nilagyan muna natin ng tawag dito. Elastosil. Ayun, elastosil. Yan. Nilagyan ko. So, first time kong gumamit yan. So, pasensya na kayo. So, yung maganda sa DIY, so, totoo lang, hindi ka, mapapamura. Kasi minsan, nagiging trial and error yung gawa mo. So, medyo napapamahal ka. Pero ang maganda lang, pag nagdi-DIY ka, marami kang natututunan. So, ayan. So, finix ko na lang muna siya. Tapos, lalagyan na lang natin ng dito, ng pang-excess ba. Yan. Siguro, mga hanggang dito yung tubig niyan, yan, mataas. Kasi nga, tayo, naka-net caps. So, antay-antay din kayo dyan. Kasi ito, kasi ayusin ko pa, palagay ko magkakalik eh. Kasi lalagyan ko pa to ng, hindi ko lang kung paano ko tatakpan, pero kailangan kong takpan yan. Baka plastic na lang, tapos elastosil. Ganun na siguro muna ang gagawin ko. Temporary lang naman, kasi nasa trial period pa lang tayo. Tapos tulad ng nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, ang magiging taas niyan is mga ganyan, mga styrobox. Gusto ko sana nakapasok siyang ganyan, pero sa ngayon ganyan lang muna. Later on siguro ipapasok na natin yung sukat. Kasi magre-reuse lang tayo ng mga styro na meron tayo dito. Yung mga ginamit ko dati sa mga dalawahang setup, ito. Yung mga ginamit ko dati. Yung mga pang dalawahang setup, ayan o. Pakita ko na nga sa inyo. So, hindi ko pa talaga sana papakita nga. So, medyo na-excite lang ako. Baka ma-appreciate nyo naman. Ayan. Ganyan. Ganyan lang muna. Kasi mas magaganda yung distance nito eh. Kumpara dun sa natin. Sa ito. Ayan o. Diba? Mas malayo ng kaunti yung distance niya compare dun sa butas natin sa mga styro boxes. Isa kasing maganda, pag maganda yung, sakto yung distance siya, which is 8 cm center to center. May iwasan natin yung fungus kahit papano kasi magkakaroon ng air circulation or ventilation. So, yun lang naman.
Kasi nainitan na ako, bababa na ako eh. So, bago ko makalimutan yan. Yan yung ginagawa ko. Babalikan ko siya mamayang hapon. And titingnan ko lang yung UV plastic ko sa baba. Kung okay na yon, ililipat ko siya doon sa kabila para ma-set up ko na doon sa mga susunod nating tanim. Kasi nagtanim na ako eh. Nagtanim na ako mga 40 heads. Lalik tsaka olmeti. So ngayon naman, kanina pala, naglagay na tayo doon ng 15 lettuce. So kahapon, nakabenta lang ng 5 peraso. So yung 5 peraso, binalik ko dito, tapos dinisplay ko ulit doon. So parang 10 lang ulit yun na ilagay natin. Pero nakapagbenta rin tayo sa client natin ng half kilo. Ang benta ko sa kanya, 300 per kilo eh. Okay na siguro yun. Ano naman yun, para rin naman sa church. Yun nga, inuunti-unti na natin para weekly, lagi tayong may harvest. Ang target ko, titingnan ko pa kung gaano karami kailangan ko. Pero yun, weekly, magtatanim tayo. Pero hindi ganun karami, hindi tulad ng tanim natin na 100 plus 100 plus. Siguro mga, ito lang, mga 30-30 lang kada week. Tapos may mga week tayo na mabuhos talaga yung tanim natin. So titingnan natin kung anong mangyayari. Pero yun, i-compute ko pa kung gaano karami yung kailangan ko. Kasi gusto natin i-isolate sila. So magkakaroon sila ng kanya-kanyang taniman para maiwasan or mabawasan natin yung problem in case magkaroon ng trips. So fully gumana to. Kasi yung 1/3 naman natin doon gumagana ng maayos eh. So sa timplahan na lang ng nutrient solution tayo nagkakatalo minsan kasi sumasablay talaga tayo. So yan. Ano pa ba? Yun, hopefully matapos ko to by transfer time next week para matryan na natin. Yun. So ito, malamang sa malamang ililipat ko lang to sa kabila mamayang hapon. Madali naman to i-set up eh. Kabit-kabit lang to, yun, kabit-kabit. So yung maganda dyan na madaling ma-disassemble. Yung kasi ang hirap eh, yung DFT natin. Pero excited din ako sa DFT. So in any case, sa future, medyo malayo pa naman, pag gagawa tayo ng DFT sa ibang location, gagamit tayo ng solar pump. Hindi ko pa alam kung magkano. Pero yun na nun. Matagal pa naman yun. Yun. So gamit na gamit ko yung mga nabili kong mga tools. So masaya naman ako. Kasi kanin lang dumating din. Ito yung pang-apatan. Ito naman gagamitin ko sa pag-prototype ko nung pang-display ng mga lettuce. Kasi ang hirap bitbitin itong ganito kalaki, yung 15 peraso. Ang gagawin natin 2 layer na 3x3. So parang maximum niya is 18 heads. 2 layer lang siya, tapos pwede mo siyang bitbitin. Pero ipi-PVC ko muna. Pero yung ganung setup, hindi siya pwedeng na-disassemble. Kailangan mo siyang i-fix. Kasi kailangan mo siyang i-fix. Magalaw eh. Magiging magalaw. Tapos pag binuhat mo, madi-disassemble siya kasi 2 layer siya. So kailangan mo siyang i-fix. Titingnan ko kung pwede natin gawin ng nuts and bolts. Yun, pwede rin yung ganun. Kaso parang, pwede. Yung nuts and bolts ko. Meron naman akong drill eh. Yun. So tingnan natin kung anong mga gagawa ko. And balitaan ko na lang kayo. Yun lang. See you next update. Bye-bye.